Paano kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto sa isa sa pinakamahalagang aral ng Kristyanismo ay nakatago pala sa isang sinuunang Harvest Festival? Interesting, di ba? So yan mismo ang alamin natin. Titingnan natin kung paanong itang piyesta ng mga unang bunga ay parang isang propesiya, isang blueprint para sa resurrection ni Jesucristo. At syempre, kung ano ang ibig sabihin niyan para sa ating lahat. Okay, so heto yung magiging journey natin. Titingnan natin ang lihim ng sinaunang pag-aani, ang unang bunga mula sa mga patay, ang landas tungo sa bagong buhay, tapos sasagutin natin yung tanong na bakit isang taong tagapagligtas, at tatapusin natin sa ang dakilang pagtatapos ng sangnilikha. Let's go! Alright, para masimulan natin to, kailangan nating mag-time travel. Balik muna tayo sa pinagmulan ng lahat at alamin natin ano nga ba talaga ang kwento sa likod ng pistang ito? So ito yung kailangan nating tandaan, yung simbolismo. Yung unang bigkis na sibada, hindi lang yan basta-bastang handog. Ito yung parang sample, isang pangako na, uy, may darating pang mas malaking ani. Gets nyo? Isa siyang guarantee na may kasunod pa. Okay, so ngayon, i-fast forward naman natin. Tingnan natin kung paano yung sinaunang ritual na to biglang nagkaroon ng napakalalim na katuparan sa bagong tipan. At dito na nagiging malinaw ang lahat. Grabe yung koneksyon. Kasi ayon sa ating pinag-aaral, si Jesus, nabuhay siyang muli sa mismong araw ng pesta ng mga unang bunga, yung araw pagkatapos ng Sabbath. I mean, yung timing, sobrang perfecto. Hindi to coincidence. At ito na nga yung sinasabi sa 1 Corinto, napakalinaw, di ba? Si Kristo ang unang bunga. Ibig sabihin, siya yung una, siya yung patunay na may susunod pang ani. Kumbaga, siya yung ebidensya na posible ang resurrection para sa lahat. So, kung si Jesus na nga ang unang bunga, ano naman yung ibig sabihin nun para sa atin, para sa buong ani? Well, ayon dito yung resurrection, yan yung grand finale. Pero may mga naunang hakbang. Una, kailangan munang talunin ang kasalanan. Bakit? Kasi yung kasalanan, yan daw yung pinanggagalingan ng kapangyarihan ng kamatayan. So isipin nyo, pag natalo mo yung source, yung kasalanan, matatalo mo na rin yung kamatayan. At pag nangyari yon, doon napapasok yung pagkabuhay na mag-uli. At ang interesting pa, parang may 3 waves pala itong pag-aani ng mga unang bunga. Una, syempre si Jesus. Siya yung ultimate first fruit. Pangalawa, yung mga mananampalataya noong Pentecostes na tumanggap ng banal na espiritu. At pangatlo, yung pinaka-final harvest, ang lahat ng tinubos. So step by step talaga, lahat ay parte ng isang mas malaking plano. Okay, pero ito yung malaking tanong, di ba? Para matupad lahat ng to, bakit kailangan pang maging tao ang tagapagligtas? Bakit hindi na lang isang makapangyarihang anghel? Dito pumapasok yung konsepto ng dalawang Adan. Ang ganda ng comparison na to. Yung unang Adan, siya yung nagdala ng kasalanan at kamatayan. Siya yung naging, alipin ni Satanas. Pero yung huling Adan, si Jesus, binaliktad niya lahat. Tinubos niya tayo, dinurog niya yung kapangyarihan ng kaaway, at nagbigay siya ng bagong buhay. Kung saan pumalpak yung una, doon siya nagtagumpay. Kasi, isipin nyo, kung anghel ang pinadala, hindi yun po pwede. Hindi siya maaaring maging kamag-anak natin para tubusin tayo. Hindi siya pwedeng mamatay at mabuhay muli sa pisikal na paraan. At higit sa lahat, hindi niya lubos na maiintindihan ang pinagdadaanan natin. Kailangan talagang maging isa siya sa atin para mailigtas niya tayo. So, dadako na tayo sa huling bahagi. Tingnan natin kung paano yung ginawa niya sa krus ay hindi lang para sa tao, kundi para sa buong sangnilika. Oo, yung sakripisyo ni Kristo bilang tao. Yan pala ang nagbigay katuparan sa buong plano ng Diyos. Hindi lang para sa mga tao para sa lahat ng nilikha. Isipin niyo yung epekto nito dahil dito, isinilang muli ang sangkatauhan. Kahit yung mga anghel, mas naunawaan nila yung pag-ibig at katarungan ng Diyos. At lahat ng bagay, sa langit man o sa lupa, ay napag-isa sa Kanya. Pinatunayan nito na yung pinakadakilang utos, ang pag-ibig ay totoo. Kaya ito talaga yung takeaway natin. Yung pagkabuhay muli ni Jesus bilang unang bunga ay hindi lang isang magandang kwento o simbolo. Ito yung pinakamatibay na guarantee. Siya yung resibo, yung down payment, yung patunay na yung pangako ng pagkabuhay na mag-uli para sa lahat ng mananampalataya ay siguradong darating.
So isang tagumpay na dumaan sa sakripisyo, isang pagtubos na nangyari dahil sa pagiging tao. Hindi ba't ito na ang pinakasukdulang katuparan ng perpektong plano ng Diyos mula pa sa simula?